Okay, try natin mag-update sa BTC. Medyo baka mag-lag ako sa recording na to kasi nakabukas yung mga trabaho ko, yung mga projects ko. Ah, gusto ko lang i-try mag-update ng habang as break ko sa trabaho. So papansin niyo 4 AM na, no, 4:18 AM. Gusto ko lang tapusin yung trabaho ko talaga. Pero kahit kailan naman pwede kong gawin pa. Kaso baka tama rin ako sa mga susunod na araw. Ngayon lang ako nagkakaroon ng some sort of motivation para tapusin. So, quick break lang at sana hindi ako masyado maglag, no. Baka makarinig kayo ng mga putol-putol na salita minsan. Pero ngayon, ang update natin, mabilis lang. Sa nakikita natin ngayon sa BTC, no, nagkakaroon tayo ng drop down. May potential na no, na descending triangle of some sort. Pero hindi lagi ang descending triangle no, bearish. Pero sa statistics, sa probabilities, 66% most of the time. Ayun na nga, naglalag nga ako. Yan. 66% of the time nagbe-breakdown to, no? So, aabangan natin to. In case mag-breakdown, kailangan natin i-check ang volume. Kapag nag-breakdown ng high volume, papansin din natin ang volume natin pabagsak, which is, pwede natin masabi, valid tong descending triangle na to. Ano ba sabi ko descending triangle? Medyo antok na rin kasi ako eh. Pero meron tayong descending triangle of some sort. Okay? So, nabubuo yung mga descending triangle na ganyan kapag nagkakaroon tayo ng reversal. So, for example, meron tayong 5 waves dito. 5 waves. Or sabihin natin, ABC correction na ganito. ABC. Then, magkakaroon tayo ng first impulse. Ganito, no? First impulse. Tapos yung second impulse yung most likely descending triangle. So, ayusin natin to. So, ito yung first impulse, second impulse. Or, pwedeng A wave, B wave. Pwede na. So, ganun din dito. Pwedeng A wave, pwedeng B wave, or first impulse, second impulse. Okay? At ang itsura niyan, sa loob, magkakaroon to ng first wave, tapos, magkakaroon to ng some sort of one. Actually, A, B, C, D ito, no? Na triangle wave. Magkakaroon to ng some sort of A, B, C, D, E. Ayusin natin. Yan. So, parang ganyan yung itsura niyan. Yan. A, B, C, D, E. Descending triangle. Okay? So, after ng A, B, C, D, E, anong gagawin? Magbe-breakdown. Breakdown. Ganon din dito, no? Ganon din dito sa part na to. Meron din tayong potential na A, B, C, D, E dito. Meron tayong A, B, C, D, E para sa corrective move. So, meron tayong descending triangle din, no? So, ang kakalabasan, meron tayong first impulse, second impulse, third impulse. Dito kung sabihin natin ABC correction lang, meron tayong A wave, B wave, C wave. Okay, so ganun din dito, first, second, third, or A, B, C. Ganun ang kakalabasan, no? So, possible na mangyari yon kung nasa ending structure ako, nasa ending structure. Ito yung ending structure, fifth wave, ending structure, C wave. Okay? So, kung titignan natin to sa right side, possible na meron tayong A, B, C, ending structure, tapos descending triangle. Okay? Ibig sabihin meron tayong first wave, second wave dito, meron tayong potential third wave, fourth wave, fifth wave, or yung meron tayong A wave, B wave, C wave. Okay? Possible yun na. So, mukha tong may C wave, pero yun nga, yung mga leading diagonal na medyo, ayun nga yung masasabi ko, medyo mababa yung probability nito, no? Medyo mababa. Pwede tayo maka-expect ng 1, tapos A, B, C, fake breakdown sa number 2, ganyan. Then 3, 4, 5. Labasan. Pwede mangyari rin yan, kapag bullish naman. Okay? So, etong move na to ngayon, punta tayo ng 4 hours, baka may makita tayo. Medyo medyo mabagal to, no? Medyo mabagal. So, mukhang goods pa naman siya sa kung sabihin natin kung medyo pa bullish, pero makikita natin yung drop na ito.
yung drop nito medyo pataas ang volume. So, pwede tayo maka-expect of some sort na magpipick up yung volume dyan at yung price din magpipick up na mabilis bumagsak, no? Hindi natin masasabi. Pero meron tayo puro mga liquidity grab dito, no? Mga liquidity grab. So, meron tayong liquidity grab dito sa bear swing failure at ang kinakalabasan, nagkakaroon tayo ng reaction to the downside. Okay? So, madalas yan kapag may mga swing failure na ganito, swing failure, nagkakaroon ng reaction. So, nagkakaroon ng reaction to the upside. Swing failure na naman, magkakaroon naman tayo reaction to the downside. Okay, so, ito may possibility na malakas na reaction to. At ang kakalabasan babagsak tayo ng medyo malakas-lakas. Pero, hindi natin masabi agad, no? So, punta tayo ng daily ulit. Medyo hindi natin masabi sa daily, no? Hindi natin masabi sa daily. Hindi pa tapos tong candle na to. So, may possibility mag-bounce tayo dito. Pag nag-close siya, medyo yung candle closes niya hindi maganda, no? So, kapag sabihin natin nag-close siya dito ng ganyan, medyo kakalabasan may chance na yung susunod na candle going into resistance na, no? So meron tayong some sort of mini resistance dito, mini resistance sa area to, yan, ayusin natin ganyan, mini resistance. Pero dito tayong malaking resistance dito na pinag-rejectan natin. Ayusin lang natin, no? Horizontal ray, meron tayo some sort dito at saka dito sa point na to. So makikita natin dito sa sa left side yung mga breaks, no? Ayusin natin kahit dito pa yan, kahit dito pa natin lagay, na kapag nag-breakdown tayo, tuloy-tuloy yung downfall niya, yung pagbagsak niya, no? So meron tayong significance dito of some sort na meron tong klaseng malakas na break. Okay, so ibig sabihin sa right side kung titignan natin, saan tayo nagkakaroon ng rejection. So meron tayo dito close below, dump. So dito pwede tayo makikita natin yung wick up nito, no? Wick up, then tumutuloy pa baba. So medyo hindi maganda to para sa bulls sa ngayon. Pero titignan natin yung volume, hindi pa naman ganong kalakasan, no? Sa daily, hindi pa naman ganong kalakasan. So pwede pa natin masabi baka bullish pa to, no? Kasi meron tayong mini support dito. Pero yun nga, ang highly likely na mangyari dito ay baka babagsak to kasi ang probability na may expanding wedge na leading diagonal tayo dito para sa bigger third wave medyo mababa. Medyo mababa kasi bihira tayo makakita ng gantong klaseng expanding wedge sa third wave. Kasi madalas kapag third wave, mabilisan na move yun. Mabilisan na ganun. Okay? Ito yung third wave na mabilisang move to. At ito medyo mabagal. Okay? So, bumababa yung probability. Okay, so ano pa ba? So, may nakita akong some sort of news. Saan na yun? Ito, Tether continues to flow into exchanges. So, why this is bullish for Bitcoin? Actually, bearish to, no? Bearish to. Pero, bakit siya magiging bullish? Pag explain natin, kahit di natin ito basahin, most likely alam ko yung meaning ng sinasabi nila dito. So, makikita natin, no? Itong green line na to, itong parang, ano ba to? Yellow line na nagiging yellow-green, na magiging green na ganito. Ito, susundan lang natin to. Ayan. Yan. Ito yung money flow or yung pagpasok ng Tether sa exchange. So mapapansin natin, no, habang nagda-dump tayo dito, ito sa mga area, nagda-dump tayo dito, umaangat yung Tether habang maalapit na tayo sa pinakataas, medyo umaangat pa ng onte pero pahina na tong Tether, no? Pahina. Ibig sabihin nag-accumulate ng mga tao. Ibig sabihin lumalabas ng exchange. So kapag tumataas ang USDT, habang tumataas ang USDT, nagte-take ng profit ang mga tao. Ibig sabihin pumapasok ng exchange, or meaning lumalabas ang mga tao from BTC at nagiging USDT. Okay, nagiging USDT .
So, etong kinakalabasan, habang nagpa-pump, tumataas din ang USDT. So, ibig sabihin, meron tayong some sort of possible na nagte-take profit na ang mga tao dito sa mga area to, no? So, mapapansin natin, no, nung nagcapitulate tayo dito, yung na-breakdown natin to, ito, meron tayong some sort of dito, no, support dito. Nung na-breakdown natin, dun din nagkaroon ng waterfalls dito, no, na biglang bagsak ng tether. Okay? kapag bumabagsak ang tether, ibig sabihin lumalabas ang USDT from exchange, or more like pwede natin masabi ang USDT ay pinambibili into BTC, kaya nawawala ang tether as supply sa exchange. Meron tong buy the dip kakalabasan. Ito. So, ang problema nga lang habang bumabagsak, and doon din yung sentiment na habang bumabagsak siya, lumalabas ang, or more like pumapasok ang mga tao dito, then isa pang bagsak, pero tumataas ang USDT. Okay? Tumataas. So, nakaharang nga lang tong text na to. So, eto na naman, nagpapump na naman ang BTC, bumabagsak ang USDT. Ibig sabihin, kapag bumabagsak ang USDT habang nagpapump ang BTC, actually more like bumibili ang mga tao dito, bumibili ang mga tao sa mga area to. Okay, bumibili. So basic lang naman, bumibili ito habang nagpapump, tumataas rin ang USDT, nagbebenta sila every opportunity, no. So, dito naman, sa right side, bumabagsak ang USDT, pero tumataas ang USDT. Okay? Actually, bearish yun. Bearish. Kasi ang kinakalabasan, kapag bumabagsak ang price ng BTC, nang tumataas ang supply ng tether, ibig sabihin, nilalabas ng mga tao ang BTC nila into USDT. Pero may magandang sign yan. Okay? So, in case na pag bumagsak tayo sa BTC, napakaraming supply ng USDT, or sabihin natin napakaraming supply ng pera na pwedeng ipambili, kaya siya potentially bullish, no. Kaso ayun nga, hindi pa to ganong kalakihan kumpara dito sa mga to. Ibig sabihin may possibility pang umangat to, at may possibility pang bumagsak pa to. Okay? So, ay lang yung meaning habang tumataas ang supply ng USDT, ibig sabihin walang masyadong bibili, pero naghahanda para sa potential buy, no? Potential buy. So, ano pa bang pwede natin pag-usapan? DXY, medyo nagdadump ang DXY, nasa support. S&P 500 nagba-bounce. Meron tong potential ABC correction, no. So, mukhang hindi siya, 1, 2, 3 zigzag correction. So, kapag itong push-up na ito, naabutan niya tong B-wave, invalidated na ang push to the downside. Ibig sabihin, nagpahinga lang tong S&P 500. At mukhang mababa lang tong third wave. Baka dito lang yung third wave, no? Pero iiwan natin ng ganito ang 3, 4, 5 natin muna. Actually, uusog na natin to dito. Yan. Tapos dito natin lapag. Kasi pwede pa itong maging 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Pero kung ito, so pwede pa siguro maging no? Hindi natin masasabi. Pero to some sort of expanding wedge. Meron tayong some sort of expanding wedge. So, pag nagkaroon to ng some sort of push up dito at nag-reject na naman dito sa mga area to. Yan, sa mga area nga nag-reject dyan, most likely babagsak dito para sa 5 waves na to. 1, 2, 3, 4, 5 leading diagonal para sa bearish wave count. Babagsak. At ang alabas magkakaroon ng fake breakout, then dump. Ay lang yung nakikita ko na possible move ng S&P kung bearish, pero kapag na-break niya agad to, lumabas dito, retest, break niya tong letter B,
ito, expect tayo ng third wave dito sa area to. Okay, so ibig sabihin bullish yung para sa BTC rin. Pero yun nga, meron tayong war sa Middle East din, no? So napag-usapan natin sa nung October 7 ba? At October 7 sa yung war sa sa Middle East. After natin makita yung news, ang ginawa ng BTC, nagpi-print ng 3 red candles sa ngayon, no? So medyo kailangan natin mag-ingat dito, baka maging masaklap na klaseng war yung yung sa Middle East at baka bumagsak-bagsak to. Okay, ano pa ba? Siguro yun lang yung update natin. Wala tayong masyadong pag-uusapan kasi medyo mabagal tong movement na to, no? Pero nagkakaroon tayo ng rejection, no? Meron tayong some sort of rejection, meron tayong some sort of descending triangle, at pwede tayo magkaroon ng breakdown. Medyo malapit na to, no? Malapit na to. Okay? At may possibility na continuation to the downside to. Pero ando dun pa rin yung bullish bullish probability na baka pwede tayo mag-breakout. Pero yun nga, in terms of probability, medyo mababa sa ngayon. Okay. RSI natin, decent naman. Meron ba tayong some sort of bullish divergence siguro? Hindi natin masabi ng maayos to, no? Wala to, wala. Daily. Ano tong malaking linya na to? Saan to? Sa weekly pala to. So punta tayo ng weekly saglit. Last one na to. Weekly, meron tayong some sort of doji candle dito or spinning top ata to, di ko sure. Pero kapag nakakita kayo ng ganito, nakakita kayo ng ganito, na meron tayong green candle, sumunod ng gantong candle, then sumunod na red candle na ganito. Pag nag-close tayo ng ganito sa weekly, pwede tayo maka-expect na meron tong some sort of confirmation of candlestick pattern na bearish. So gantong klaseng 3 candle na magkasunod na to, na green, red, red, at itong gitna doji candle, usually bearish yun, malaking bearish sign yun, no? So for example, parang ano ba pwede, parang ganito, doji candle, so green, doji candle, hindi siya doji, no? Spinning top, then dump. So hanap tayo na mas maayos, yung may doji candle sana. So ito example, no? Meron tayong green, dragonfly na some sort of doji candle, isa pang doji candle, then drop, no? Mga weakening patterns yun, no? Weakening pattern. So ito, no? Ito naman parang inverse hammer naman to, inverse hammer or falling star, then drop, no? So ano pa ba? Meron pa tayo makikita ng ganyan. Dragonfly, ito dragonfly. So at most likely ganito yun, green, dragonfly, tapos medyo mahinang recovery, tapos malakas na dump. Okay, so itong part na to, no, dito medyo masyadong maganda yung itsura nito, at ang kakalabasan medyo mataas ang probability na tumuloy-tuloy ito kung candlestick pattern lang ang titignan natin. Okay, so hindi siguro update natin. Wala na masyado. Tingin tayo ng simple moving average. So nasa ano pa rin tayo, no? Nasa ilalim pa rin tayo ng 200 MA. At hindi siya ganong kagandang sign kapag nasa ilalim tayo ng 200 MA. Madalas kapag nasa ilalim tayo, bearish. So ito, no, medyo umangat na konti, then nag-isa pang dump. Ito hindi natin sure kasi first time tayo pumasok ng ilalim ng ilalim ng 200 MA, no? Ito, nag-close below ang price natin dito. Close below. At ito mga to, close below. Ito hindi nag-close below to, close above yan. At sa history, wala pa tayong close below dito sa mga to, no? So sa weekly, first time to, no? First time tong dalawang to. Okay?
So, hindi natin sure kung paano magre-react yung market, pero generally, kapag meron tayong candles below sa 200 MA, actually bearish yun, no? Ito, makikita niyo naman dito, no? Ito yung 200 MA yung puti, no? Ganyan, dump. So, pinaka-basic lang. So, ito naman, pag bullish, pump, then isa pang pump. Okay, so ayun siguro update natin. Wala tayong trading idea kasi na-miss na natin ang trading idea natin, which is yung habang nasa loob tayo ng ng range na to. Ito. Habang nasa loob tayo ng range na to, trade range until it breaks. Kapag nasa taas, bearish. Kapag nasa ilalim, bullish. Nasa taas tayo dito, most likely bearish dapat tayo. So nagkaroon na tayo ng reaction. Ngayon ang tanong, pwede pa bang makapag-short dito sa mga to? Hindi ko masasabi yan, no? Kasi kakalabasan, makakapasok tayo sa some sort of support level dyan. So meron tayo, kung sabihin natin, no, first, second, third to, hindi pwede pala to, no? Hindi pwede maging fourth to. Hindi pwede maging fourth to kasi ito overlapping. Pero nasa bandang ito, meron tayong maliit na support dito. Maliit na support. Hindi magandang idea para mag-short agad dito, no? Medyo hindi magandang idea kasi yung probability niyan medyo sugal na, okay? Kung mag-short tayo diyan kasi pwede tayo mag-bounce na ito bigla. Then tsaka pa lang babagsak talaga. No, ito yung mga klase ng breakout trades na ayaw kong pasukin. Kasi para makahabol ka dito, kailangan mo breakout trade dito. Kailangan mag-break nito para magkaroon ka ng profits. Kapag nasa support ka, madalas may reaction yun. Reaction muna bago mag-dump, no? So, sa rejection dapat ang pasok ng short. Madalas, no? Pwede namang kung alam niyo talaga yung mangyayari sa sa price action na magbe-break agad ng walang bounce, maganda yung breakout trade. Pero ayun nga, medyo mababa yung probability na ganun lagi ang nangyayari. So for example dito, no, kung nag-breakout trade ka dito, week up, maglo-long ka, breakout trade, ibinagsak lang naman. So ganun din, wala ka ring kakalabas ng talo ka pa dyan, no? Same lang dito, no? Breakout trade, fake breakout, then ida-dump. So kawawa yung long mo. Ganun din naman dito kapag nag-short ka dito, no? Breakout trade, short. Sabihin natin, short ka dito, bumagsak, kala mo babagsak na, nag-pump, kawawa yung short sa liquidation, no? Yung short. So ayun siguro update natin. Ingat sa trades, no? At sana hindi tayo naglag sa update na to. Ayun lang, ingat sa trades, GG's boys.